Unsaid PH. Hindi ko alam kung bakit ngayon lang ako naglakas loob na ikwento to. Kung kailan, parang mas delikado na siyang sabihin ng malakas. Siguro dahil habang tumatagal, mas lumalabo kung alin yung totoong nangyari at alin yung gawa-gawa lang ng pagod, lungkot at mga gabing walang tulog. Pero may isang amoy na hindi ko malimutan. Amoy ng lumang kahoy na nabasa tapos hindi na natuyo ng maayos. May halong alikabok, usok ng lampara, at yung maasim na singaw ng kulob na aparador. Kapag naaamoy ko yun kahit saan, sa lumang eskwelahan, sa lumang bus, sa bahay ng ibang tao, bumabalik ako sa bahay ni Lola sa probinsya. Unang beses ko ulit bumalik doon mag-isa, gabi na. Hindi yung gabi na may ilaw ng mga bahay sa paligid. Yung gabi na ang ilaw lang galing sa buwan na tinatabinggan na ng mga dahon. Yung tipong kahit bukas ang bintana, parang may itim na telang nakasabit sa labas. Namatay si Lola mga 2 linggo bago ako dumating. Wala akong naabutan sa burol. Hindi ako nakauwi. May trabaho, may dahilan, may excuses. Lahat yun pwedeng sabihin, pero ang totoo, takot akong bumalik. Kasi nung bata ako, may mga gabi na sa bahay niya pa lang, ang hangin parang may ibinubulong. At kahit hindi mo maintindihan, nararamdaman mo na para sa'yo yung bulong. Nung tumawag yung tita ko, sinabihan niya ako na kailangan daw may maglinis ng bahay. Ipaayos, ipasara kung kinakailangan, benta o paupahan, bahala na. Wala raw gustong tumuloy doon kahit isang gabi. Kahit yung mga pinsan kong lalaki na malalakas kuno, tumatanggi. Sabi nila, ikaw na lang, ikaw ang paborito ni Lola. Yun yung sinabi niya, paborito. Parang compliment, pero nung narinig ko may something na kumalmot sa dibdib ko. Parang may naalala kong ayaw kong alalahanin. Nagbas ako papunta sa bayan, tapos tricycle hanggang sa kanto na may lumang waiting shed na gawa sa semento at may nakapintang pangalan ng kandidato. Mula roon, lalakarin mo pa. Dati pag summer ang init, amoy tuyong damo at alikabok. Pero nung gabing yon, basa ang lupa, umulan. Yung putik kumakapit sa sapatos ko na parang ayaw akong palabasin sa daan. Habang naglalakad, napapansin kong walang masyadong tunog ng tao. Wala yung ingay ng karaoke, wala yung may nag-uusap sa may tindahan. Ang nararinig ko lang, kuliglig na parang iisang tono lang. At yung malayo may aso na tahol ng tahol pero hindi gumagalaw yung tunog. Parang nakapako sa iisang direksyon. At yung hangin may dalang amoy na pamilyar. Amoy ng bahay ni Lola kahit wala pa ako doon. Nakita ko yung bakod, kawayan na may ilang bahagi na lumundo. Tapos yung gate na bakal na luma na dati kong pinipihit ng 2 kamay kasi mabigat. Ngayon, isang tulak lang bumukas agad. Pero may mahinang langit-ngit na parang may humihinga na matanda. Doon pa lang tumigil ako. Hindi dahil sa takot sa multo. Hindi dahil sa dilim. Dahil sa katahimikan. Yung katahimikan na parang may nakikinig. Pumasok ako. Yung damuhan mataas na. May mga dahon na dumidikit sa pantalon ko, basa. Sa ilalim nararamdaman ko yung lupa na malambot, parang may inimbak na ubig. Ang bahay ni Lola nakaangat ng konti, lumang kahoy. May ilalim na dati naming pinaglalaruan. May hagdan na 3 baitang. Dati may banig na nakasampay sa railings. Ngayon wala. Pero yung railings may guhit pa rin ng tali. Parang may dati pang nakatali doon na hindi mo makita. Binuksan ko yung pinto gamit yung susi na iniwan ng tita ko sa kapitan. Pagpasok ko, tumama agad yung amoy. Lalong tindi. Amoy kulob, amoy lumang tela, amoy ng kahoy na may pinagdaanan. Parang hindi lang siya amoy ng lumang bahay. Amoy siya ng taong matagal nang nakahiga. Yung liwanag ng phone flashlight ko gumapang sa sahig. Nakita ko yung alikabok na parang manipis na balahibo. Sa gilid, yung lumang aparador ni Lola nandun pa rin. Yung mesa na bilog, yung 2 silya na may punit na ratan. Sa dingding yung kalendaryo na hindi na napunit. Nakabukas sa buwan na hindi na tama. Wala akong narinig na daga, wala ring ipis na nagtatakbuhan. Parang walang hayop na gustong tumira. At dun ko napansin yung una. Yung tunog ng bahay.
Hindi siya yung normal na creak ng kahoy. Alam ko yun, lumaki ako sa bahay na kahoy. Ito parang may mahabang kuko na dahan-dahang hihihila sa ilalim ng sahig. Isang mahabang, mabagal na gasgas. Tapos titigil. Tapos may mahinang tiktik, parang may tumutulo. Pero walang tumutulong tubig, wala ring balde. Napalunok ako. Pinilit kong maging praktikal. Lumang bahay, sabi ko sa sarili ko. Basa ang panahon, lumuluwag ang kahoy. Pero habang sinasabi ko yon, parang may ibang boses sa likod ng isip ko na umuulit ng mas lumang paalala. Nung bata ako, sinabi ni Lola na paggabi huwag akong pupunta sa ilalim ng bahay. Kahit may laruan akong nahulog, kahit may pusa, kahit may bola. Hayaan mo na, sabi niya. Bukas na. Tapos tititig siya sa hagdan, hindi sa akin. Parang may inaabangan. At may isa pa siyang rule na hindi niya direktang sinabi pero ramdam ko. Pagdating ng 9:00, kailangan sarado lahat. Bintana, pinto, kurtina. Kahit mainit, kahit walang hangin. Para hindi pumasok ang lamig, sabi niya. Pero hindi lamig yung tinutukoy niya kasi pag sinasara niya yung bintana, hindi lang hangin ang napuputol. Parang nakakahinga yung bahay tapos biglang hinahabol yung hininga. Nung bumalik ako nung gabi, 10:00 na siguro. Matagal akong nakatayo sa may sala, nakatingin sa dilim na bahagi ng kusina. Yung kusina ni Lola may pintuan sa likod papunta sa bakuran. Dati doon kami nagtatakbo pag may habulan. Ngayon, parang bibig ng isang bagay na matagal nang hindi na kumakain pero hindi pa rin nakakalimot ng lasa. Inilapag ko yung bag ko sa mesa. Ang tunog ng zipper sobrang lakas. Kumuha ko ng kandila at posporo, nakaimbak sa maliit na lata sa may altar. May altar pa rin si Lola. Stoniño, mga santo, rosaryong kupas, at isang lumang larawan na lolo ko na hindi ko na maalala ang boses. Sinindihan ko yung kandila. Ang apoy maliit, pero yung anyo sa dingding lumaki agad. Pagtaas ng liwanag, dun ko nakita yung isa pang bagay na nakakaistorbo. Sa sahig may mga yapak. Hindi siya malinaw na footprints na basa, hindi rin putik. Parang yung alikabok may dumaan na paan na malinis tapos iniwan yung hugis. Mahahabang daliri, hindi pantay. May isa na parang mas mahaba sa normal. At ang direksyon niya mula sa kusina papunta sa ilalim ng mesa, tapos huminto. Napatitig ako. Yung kandila biglang umuga ang apoy. Walang hangin, sarado ang bintana. Pero umuga na parang may dumaan sa tabi ko. At sa sobrang automatic ng katawan ko napalingon ako sa kanan sa may sulok kung saan dati natutulog si Lola sa banig kapag hindi siya aakyat sa kwarto. Walang tao, pero yung banig, nakarolyo, nakaayos parang bagong linisan at yung kumot niya nakatiklop. Hindi ko alam kung bakit pero lumapit ako. Hinawakan ko yung kumot. Malamig. Yung klaseng lamig na hindi galing sa hangin. Lamig na parang galing sa bagay na matagal nang nakadikit sa balat ng taong hindi na mainit. Binitawan ko agad. Natawa ko ng haling, yung pilit. Katawan ko lang to, bulong ko sa sarili ko. Pagod lang. Nagdesisyon akong matulog na lang. Bukas ko na linisin. Ilang araw na rin akong puyat at biyahe. Umakyat ako sa kwarto sa itaas. Yung hagdan bawat takpak ko may sagot. Pero hindi lang creak. Parang may sumasabay na mas mabigat sa ilalim pero hindi niya tinutuloy yung hakbang. Yung mga tabla parang may pinipisil mula sa ilalim. Pagdating ko sa itaas, mas malamig. Yung kwarto ni Lola nandun sa dulo pero hindi ko binuksan. Sa kabilang kwarto ako pumasok, yung dating kwarto ng mga bisita. May kama na kahoy, manipis na kutsyon at bintana na nakaharap sa puno ng mangga. Dati masarap matulog doon. Ngayon, yung mangga sa labas, parang malaking taong nakayuko, nakamasid. Isinara ko yung pinto, nilagay ko yung kandila sa lamisita. Humiga ako, pinatay ko yung flashlight. Saglit, tahimik. Hanggang sa narinig ko yung pinakamalambot na tunog, yung boses ni Lola. Hindi yung malinaw na boses na kausap ka, yung boses na naririnig mo sa panaginip. Malapit, pero malayo. Parang galing sa kumot, sa pader, sa mismong hangin. Tinatawag niya yung pangalan ko. Dahan-dahan, parang nahihiya. At ang mas nakakatakot, hindi siya tugma sa edad niya.
Mas bata, mas malambing. Parang yung mga araw na okay pa siya bago siya pumayat at humina. Pinikit ko yung mata ko ng mahigpit. Alam ko yung sinasabi sa probinsya, huwag kang sasagot, huwag kang lilingon. Pero hindi ko alam kung saan ko natutunan yon. Hindi naman ako superstitious, pero ang katawan ko parang may sariling alaala. Tinawag ulit niya ako. Mas malapit. Tapos narinig ko yung sahig sa itaas, sa mismong kwarto ko na umuga. Parang may tumapak sa gilid ng kama. Hindi ko kinayang hindi tumingin. Dahan-dahan kong ibinaba yung kumot mula sa mata ko. Yung kandila halos ubos na, pero may liwanag pa rin. At sa paanan ng kama, may anino. Hindi siya buo, parang half lang. Parang hindi siya kayang pumasok lang tuluyan sa ilaw. Nakikita ko lang yung porma, nakayuko, mahaba ang braso, at parang may buhok na nakalugay na basang-basa. Pero hindi ko makita yung muka. Hindi siya tumitingin sa akin. Parang nakatingin siya sa sahig, sa ilalim ng kama, na parang may kinakausap din doon. At doon ko naintindihan yung pakiramdam na laging may dalawang bagay sa bahay. Yung isa, umaakyat. Yung isa, nasa ilalim. At ako, nasa gitna. Parang tulay. Humigpit yung lalamulan ko. Hindi ako makasigaw. Hindi rin ako makagalaw. Ang tanging gumagalaw lang, yung anino. Dahan-dahang inuulat yung braso niya papunta sa ilalim ng kama. Parang may kinukuha. May narinig akong mahinang pag-ungol mula sa ilalim. Hindi boses ng tao. Parang tunog ng hayop na sinasakal pero hindi ko makawala. Biglang umalingaw-ngaw sa loob ng utak ko yung huwag, yung salita sa salamin, yung paalala ni Lola na hindi ko naiintindihan noon. Kaya pinilit kong gumalaw, pinilit kong bumangon kahit nanginginig. Kinuha ko yung kandila at itinapat ko sa paanan ng kama. Sumiklab yung liwanag, umikli yung anino, parang nasunog siya ng konti. Umatras ng hindi gumagalaw ang paa, parang hinila siya ng dilim. At sa liwanag, nakita ko yung sahig sa paanan. May basang marka, parang yapak ng buhok, parang may ulo na dumikit. Hindi ko na anantay kung babalik. Binuksan ko yung pinto ng kwarto kahit takot ako sa nasa labas. Mas takot ako sa nasa loob. Pagbukas ko, walang tao sa hallway, pero malamig. Yung lamig na parang galing sa loob ng ref, tumama sa mukha ko. Tumakbo ako pababa ng hagdan. Yung bawat hakbang ko, parang may kasunod na hakbang na hindi tumatama. Parang may lumulutang sa likod ko. Pagdating ko sa sala, yung bilog na mesa, may isang upuan na nakaharap sa hagdan. Parang may naghintay talaga. Sa ibabaw ng mesa, may maliit na supot na plastik. Luma, dilaw, parang galing palengke. Nakabukas. Sa loob may ilang pirasong asin at isang maliit na gunting na kalawang tining. Napasandal ako sa pader. Yung gunting, alam ko yun. Gunting ni Lola. Yun yung ginagamit niya panggupit ng sinulid kapag may tinatahi. Nung bata ako, pinagbabawalan niya akong hawakan yon. Baka masugatan ka, sabi niya. Pero hindi sugat yung iniiwasan niya. Parang may ibang pinuputol yon. Sa tabi ng supot, may buhok. Mahaba, kulay puti at itim na halo. Parang buhok ng matanda pero may halong batang hibla. At sa sobrang linaw ng ilaw ng phone ko ngayon, nakita ko na hindi lang siya buhok. May kasamang manipis na piraso ng balat, parang natuklap sa ulo. Naduwal ako. Umupo ako sa sahig. Parang gumuro ang mundo ko sa loob ng isang lumang sala. Sa likod ko, mula sa kusina, may mahinang tunog ng tubig na tumutulo. Tik, tik, tik. Pero wala ngang gripo doon na tumutulo. Yung kusina ni Lola, laging tuyo. Tumayo ako, dahan-dahan, lumingon sa kusina. Yung pintuan sa likod, bahagyang bukas. Dati siguradong sinasara yun ni Lola kahit sandali lang siyang lalabas. Ngayon, bukas. At sa siwang, may amoy. Amoy putik at damo. At amoy ng buhok na nabasa sa ulan. May lumabas na hangin mula sa likod na pintuan. Hindi hangin na dumaan lang. Hangin na parang huminga. Tapos narinig ko sobrang mahina. Yung tunog ng pagdila sa kahoy. Parang may basa na dumampi sa door frame. Hindi ko na kinayang manatili. Kinuha ko yung bag ko, siniksik ko yung phone, kandila, kung anumang madampot. Hindi ko kinuha yung supot. Ayokong hawakan, ayokong dalhin.
Parang kapag dinala ko yun, isasama ko rin yung dahilan kung bakit nandun yun. Lumabas ako sa harap na pinto. Sa labas, mas malamig. Ulan na naman, ambon. Yung damo humahampas sa binti ko. Pagtingin ko sa bintana ng kwarto sa itaas, may silueta. Nakayuko, nakadikit ang mukha sa salamin, pero walang ilaw sa loob. Hindi ko alam kung paano ko siya nakikita. Parang mas itim siya kaysa sa gabi. Hindi ako tumakbo palayo agad. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil may bahagi pa rin akong naghahanap kay Lola. Yung totoong Lola. Yung may amoy laing at sabon. Yung nananahi sa hapon at nagdabasal sa gabi. At sa gitna ng ambon, narinig ko yung tunog ng mesa sa loob. Yung tap-tap na pamilyar. 2 mabilis, 1 mabagal. Parang tinatawag akong umuwi. Pero hindi na ako bumalik. Naglakad ako pabalik sa kanto kahit madulas ang putik. Ang mga kulig-kulig biglang tumahimik habang lumalayo ako. Tapos unti-unting bumalik yung normal na tunog ng gabi. May malayong motor, may tao sa kabilang bahay na may pinapatay na ilaw, may asong tumahol at lumipat yung tunog. Gumalaw na siya. Parang bumalik yung mundo sa pagiging ordinaryo. Pag nalagpasan ko na yung kotse, nung nakasakay na ako sa tricycle, tinanong ako ng driver, "Doon ka ba sa bahay ni Aling Rosa?" "Si Lola yon, Lola Rosa." Tumango lang ako. Hindi ako makasalita. Sabi nila, wag daw matulog doon. Dagdag niya, parang casual lang, parang usapan tungkol sa panahon. Kasi kahit wala na siya, may naiwan pa rin siyang binabantayan. O may naiwan na siyang hindi natapos. Hindi ko tinanong kung ano. Ayoko nang marinig. Ayoko nang bigyan ng pangalan. Pag-uwi ko ng Maynila kinabukasan, sinubukan kong kalimutan. Sinubukan kong isipin na stress lang, grief lang, guni-guni lang. Pero ilang araw pagkatapos, napansin ko na tuwing 9:00 ng gabi, biglang lumalamig yung kwarto ko kahit sarado ang bintana. Yung kandila na sinindihan ko minsan, umiilaw ng mas mataas kahit walang hangin. At paminsan-minsan, pagpapasok ako sa banyo at madilim pa, may fog sa salamin kahit hindi ako naligo. Isang beses, akala ko sarili ko yung hininga. Lumapit ako, pinunasan ko, tapos nakita ko yung marka ng daliri na hindi sa akin. Mahahaba, hindi pantay. At sa ilalim ng marka, may isang salita, hindi kompleto, parang minadali. Hu-e. Hanggang sa narinig ko ulit yung gasgas sa ilalim ng sahig. Hindi sa ibaba, dito na, parang sa ilalim ng kama ko. Hindi malakas, pero sobrang malinaw. Dahan-dahan, parang may iniintip yung kahoy sa bawat gasgas. Tapos may mahinang tunog na parang pagsinghot. Isang mahabang singhot na pilit na parang barado ang ilong. Nakapikit ako. Hindi ako gumalaw. Pinakinggan ko lang. Iniisip ko baka pusa. Baka daga, baka may sanga lang na kumakayod. Pero yung pagsinghot, may ritmo, may paghinto, may pag-anticipate, parang may nakikinig din sa akin. Nagbukas ako ng mata. Yung kandila, umiilaw pa, pero ang anino sa kisame, hindi tugma sa mga bagay sa kwarto. May mahaba siyang linya na parang braso, pero wala namang nakataas na gamit. Tumingin ako sa lamesita. Wala. Tumingin ako sa bintana. Sarado. Pinilit kong bumangon para kunin yung phone ko. Paggalaw ko, tumigil yung gasgas. Biglang naging sobrang tahimik. Yung klase ng katahimikan na parang may nagtatakip ng tenga mo. Pagkakuha ko ng phone, binuksan ko yung flashlight. Tinapat ko sa ilalim ng kama. Alikabok lang. Walang pusa, walang daga, pero may nakita akong iba. Sa bandang likod, sa may pader, may parang markang itim sa kahoy. Hindi siya dumi, hindi siya amag. Mukha siyang daliri na paulit-ulit na dumampit. Napaurong ako, napasandal sa headboard. Sa sobrang lamig, pinawisan ako. Ang balat ko parang may manipis na film ng tubig. Hindi ka na bata, bulong ko. Parang sinasabi ko sa sarili ko yun para mapahiya yung takot ko. Pero may sagot. Hindi boses, hindi salita. Yung sagot,
isang mahinang tunog mula sa labas ng pinto, parang kuko na kumakatok sa kahoy. 3 beses. Hindi mabilis, hindi rin malakas. Parang polite. Parang alam niya na gising ako at ayaw niya lang akong gulatin. Napatitig ako sa pinto. Ang kandila, umuga ulit. Napatayo ako, nanginginig. Hindi ako lumapit. Hindi ko alam kung anong aasahan ko sa likod nun. At sa loob ng ilang segundo, wala. Walang katok ulit. Walang galaw. Dahan-dahan akong huminga. Pinilit kong kalmahin yung dibdib ko. Hangin lang, sabi ko ulit. Lumang bahay. At doon ako nagkamali. Kasi sa katahimikan, narinig ko yung pinakamahinang bagay. Yung pagdikit ng balat sa kahoy. Parang may noo na idinidiin sa pinto. Tapos dahan-dahang hinihila pababa. May kasamang mahinang paghinga. Hindi sa loob ng kwarta ko, kundi sa mismong pagitan ng pinto at sahig. Parang doon siya sumusubok pumasok. Sinubukan kong huwag umiyak. Sinubukan kong huwag gumawa ng tunog. Kasi biglang bumalik sa akin yung eksenang bata pa ako. Yung gabing ginising ni Lola. Hindi ko maalala kung ilang taon ako. Siguro 7, 8. Umuulan din noon. Nasa kwarto ako. Tapos bigla akong hinila ni Lola sa braso. Ang lakas ng kapit niya. Masakit. Hindi siya nagsalita. Yung mata niya, dilat na dilat. Dinala niya ako sa ilalim ng mesa sa sala. Pinaupo niya ako doon, tapos tinakpan niya yung bibig ko ng palad niya. Amoy ng palad niya, amoy laing at sabon. Tapos doon, sa ilalim ng mesa, narinig ko yung yabag sa bubong. Hindi pusa, hindi manok, yung yabag na mabigat, parang may taong naglalakad, pero hindi pantay, parang may isang paa na hinihila. At habang naglalakad yung tunog sa bubong, naramdaman ko yung mesa na bahagyang gumagalaw, parang may dumidikit sa gilid. Si Lola, hindi gumalaw. Pinikit niya lang ako gamit yung daliri niya sa mata ko, parang ayaw niyang makita ko. At ang pinakamatatakot, habang may yabag sa bubong, may isa pang tunog sa ilalim ng sahig. Parang may gumagapang sa ilalim, sumusunod. Pag naaalala ko yun ngayon, mas naiintindihan ko yung naramdaman kong bigat sa bahay. Parang may 2, isa nasa taas, isa nasa baba, at yung bahay, pinipigilan silang magkita. Nung gabing bumalik ako, mag-isa na ako. Wala si Lola para pigilan kahit ano. Dahan-dahan, atras ako palayo sa pinto. Naisip kong lumabas, tumakbo. Pero pag tinignan ko yung bintana, ang kurtina gumagalaw ng konti. Hindi dahil sa hangin, parang may humahaplos mula sa labas, hinahanap yung edge. Lumunok ako, ang lalamunan ko tuyo. Ang tanging naririnig ko, yung paghinga sa ilalim ng pinto at sariling tibok ng puso ko na parang kumakatok sa loob ng dibdib. Umupo ako sa sahig, likod ko sa pader, ang flashlight phone ko, nakatutok pa rin sa pinto. Gusto kong tawagan yung tita ko, pero anong sasabihin ko? May humihinga sa pinto, may gumagapang sa ilalim, magmumukha akong baliw. At habang iniisip ko yun, biglang huminto yung paghinga. Sa sobrang biglang tahimik, parang sumakit yung tenga ko. Nagantay ako ng kasunod na tunog. Wala. Ilang segundo. 1 minuto. 2. Tapos may mahinang pagkaluskos sa loob mismo ng kwarto, sa may aparador. Yung aparador, hindi ko binuksan nung pumasok ako. Lumang kahoy yun. May 2 pinto, may salamin na kupas sa gitna. Nakalak dapat. Pero ngayon, narinig ko yung tunog ng bakal na dahan-dahang iniikot. Yung klase ng tunog na hindi biglaan, parang may habang pasensya yung kamay. Tinapat ko yung flashlight sa aparador. Nakasara pa rin. Pero yung salamin, may halumigmig. Parang may huminga doon at naiwan yung fog. At sa fog na yun, may marka. Hindi kamay, parang noo. May kurba. At sa ilalim, parang 2 patak na pahaba. Parang luha. Hindi ko alam kung paano ako nakapagsalita, pero narinig ko sarili ko na pabulong, "Lola?" Pagkasabi ko nun, yung kandila sa lamisita halos mamatay. Nanginginig yung apoy, tapos nagliyab ulit, mas mataas. Yung anino ko sa dingding, humaba at pumayat,
parang ibang tao. Sa salamin ng aparador, yung fog dahan-dahang nagbura, pero bago siya tuluyang mawala, may lumitaw na linya na parang isinulat gamit daliri. Huwag. Hindi kumpleto. Parang gusto niyang sabihin pa yung kasunod, pero hindi na niya tinuloy o hindi niya kaya. Nanginginig ako. Hindi ko alam kung kanino galing yung huwag, kay Lola ba o dun sa kung anumang nakikinig sa pangalan niya. Umalingaw-ngaw sa ibaba yung tunog ng sahig na may tumapak, isang mabagal na tapak, tapos isa pa. Hindi siya paakyat, parang umiikot lang sa sala, parang sinusukat yung lugar. Tapos may mahinang paghila ng usil, yung usil sa ibaba. Naaalala ko, sa sala may bilog na mesa at 2 silya, parang may umupo. At sa sobrang linaw ng pandinig ko, narinig ko yung tunog ng isang bagay na idinampi sa ibabaw ng mesa. Parang kuko. Tap, tap. Mabagal. Parang nag-aantay. Napanting ang balat ko kasi nung bata ko, may laro si Lola na ganun. Kapag gusto niyang tawagin ako pero hindi siya magsisigaw, kakatok siya sa mesa. 2 mabilis, 1 mabagal. Tapos, alam ko na pupunta ako sa kanya. Nung bata ko, ang cute. Ngayon parang inuulit ng bahay yung memory para mahila ako pababa. Hindi ako bumaba, hindi ko kayang bumaba. Sa halip, pinilit kong ilock yung pinto ng kwarto. Pero nung tumayo ako at hinawakan yung doorknob, ramdam ko yung lamig. Hindi lang lamig ng metal, lamig ng ibang daliri na kakahawak lang. At sa ilalim ng pinto, may manipis na anino. Hindi siya anino ng paa, parang anino ng ulo na nakadikit sa sahig. Binitawan ko yung doorknob, atras ako. Hiniga ko ulit sa kama na parang yun lang yung lugar na may konting layo sa pinto. Tinakpan ko yung sarili ko ng kumbot kahit mainit. Amoy luma, amoy si Lola, amoy kandila, amoy lupa. Sa ilalim ng kumbot, naririnig ko yung tunog sa ibaba na parang may binubuksan na drawer. Tapos may kaluskus na plastic. Yung tunog ng mga gamit na hinahalong ka, parang may naghahanap ng isang bagay na alam niyang nandoon pa rin. Naalala ko yung isang gabi na nakita kong nag-impake si Lola sa maliit na supot. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta. Hindi siya sumagot. Tinakpan niya lang yung supot at itinago sa ilalim ng altar. Kinabukasan, wala na yung supot. At pag tinatanong ko, sasabihin niyang, huwag mo nang hanapin. Ngayon, may naghahanap at ako nakikinig. Lumipas ang oras na parang kumunot. Hindi ko alam kung gaano katagal. Paminsan-minsan, may tunog sa hagdanan na parang umakyat ng isang baitang, tapos bababa ulit. Parang sinusubukan niya kung makikita ko. Parang ayaw niyang ipaalam na kaya na niyang umakyat ng buo.